Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. So, nakakatuwa, no? Tatlo yung nakita ko. Una, yung mga bata sumasayaw habang nagbibigay ng papuri. Maraming salamat, Sister Vanessa and the kids. Ganun po yung mga nagwo-worship kanina, no? Maraming salamat. Damang-dama namin yung worship. At sa lahat ng nasa kanina, habang lahat ng nagwo-worship, isa lang yung pinapakita natin. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos namin. So ngayon po yung araw natin. Sa araw na ito po ay pagpapatuloy ng mga parables natin. Ito po yung binababang word. Okay, so yeah, live na live po tayo. Kaya ang bawat galaw natin ay nakikita ng lahat. So, pero nakakatuwa, no? Excited ako. Excited ako sa lugar. Excited ako sa mga nakikinig. Okay, so, ang sarap ng pakiramdam. Maraming pong salamat. So, if we can have the first slide, so, ng ating pong word. So, the Word of God para sa One Spirit Church. Next slide po. So, ang main scripture po natin ay hinango sa aklat ni Mateo. Okay. So, hayaan nyo pong yung title po nito is yung The Parable of the Fishing Net. Okay. So, yung sa Tagalog po, ang paghahalin tulad sa lambat. So, babasahin ko po sa Tagalog para mas marami makarelate. So, ganito po yung sinasabi. Ang paghahalin tulad sa lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihahagis ng mga mangingisda sa lawa at nakakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay nilalagay sa mga basket at ang mga walang kwenta ay itinatapon nila. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihiwalay nila ang masasama sa matuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Next slide po. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, naunawaan ba ninyo ang lahat ng sinabi ko? Sumagot sila, opo. At sinabi ni Jesus sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lamang ang mga lumang bagay ang kanyang inilabas sa bodega, kundi pati ang mga bago. Mahaba to, maraming laman. So pag tinignan niyo po, yung sa Book of Matthew, particularly sa chapter 31, sa Book of Matthew, yung mga huling talata. Next slide po. Yung Kingdom of Heaven, yung binabanggit natin kanina, sabi kasi na the Kingdom of Heaven o ang kaharian ng Diyos, sinabi kanina na sa umpisa, sa unang talata, sa 47. Na-mention to ng 31 times. So, sabi natin, lagi ko nga naririnig yan eh. Kingdom of God, Kingdom of Heaven. So, sinanabos ba yun? Siguro sa mga susunod na pag-aaral, i-define namin ni attorney. Ano ang diferensya ng Kingdom of God o tsaka yung Kingdom of Heaven? Meanwhile, dito mo po na tayo sa Kingdom of Heaven. So, recall po natin yung mga parables na ibinabasa natin. So, ito po, ang kukunin ko lang po yung sa Matthew chapter 13. Kasi po, natapos na po natin yung Matthew at nakakatuwa na ito na pala yung huling parable sa book ng Matthew. So, ang una po nagbigay ng the parable of the sower, si Brother Pastor Attorney Jonathan. Sa parable of the weeds, si Brother LD. The parable of the mustard seeds and yeast, binigay ko po yan. The parable of the hidden treasure and pearl. At ngayon po, yung parable of the fish net. So, recall po natin, no? Ang dami nating binabanggit na parable. So, ang tanong nito, ulit natin yung tanong natin before. So, bakit ba nagtuturo si Jesus ng parable? So, pinaliwanag na po yan ni Pastor Brother Attorney Jonathan, no? So, ang maganda dito, mapalad tayo sa mga bagong tipan. Kasi tayo mga Kristiyano ngayon, kasama na natin yung at gabay ng banal na espiritu sa pag-aaral ng mga parabolang ito. Madali na siyang tanggapin, madali na siyang maunawaan. So, kung sasagutin ko, bakit nga ba sa parable nagsisimula ang ating Panginoon kung nagkukwento siya? Kasi nga, hindi kagad naiintindihan ng mga disipulo at yung mga taong nasa paligid niya kung ano yung kaharian ng kung ano yung Kingdom of Heaven, kung tinatawag nating kaharian ng Diyos. Kasi kahit kasama nila si Jesus Christ, wala pa sa kanila yung Holy Spirit. Kaya nga po,
lamang na lamang tayo. Kasi kasama na natin ang Panginoong Jesucristo bilang pundasyon ng ating pananampalataya. Kasama pa natin ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng wisdom ng pangunawa na to. So, if we can go to the next slide po. So, maganda ba to? The parable of the net. Okay. Magkukwento muna ako. Kasi lumaki kami ni Brother LD sa San Dionisio. Siguro alam niyo po yung Parañaque. Medyo doon ako sa bandang dagat, sa side ng dagat. So doon po kami nakatira sa malapit sa dagat. During that time, siguro nung wala pa yung Coastal Road, 1970s. Tama, 1970s na tayo. Buhay na tayo na, Brother LD. 70s. Wala pang Coastal Road noon. So, sikat na sikat pa noon yung Parañaque sa mga beaches. So, ang pinakamalayong nararating ng mga taga Maynila, pag gusto nila mag-beach, malayo na yung Parañaque. Hindi na sila nakakarating ng Cavite, ng Batangas, hanggang Parañaque na lang sila. Kasi nandun yung sikat na Ali Beach, Aroma Beach, at maraming beach. So, pag gano'n, malapit ka sa beach, malapit ka rin sa mga mangingisda. So, yung mga tao doon, meron silang mga bangka. So, meron po kaming kapitbahay noon, mangingisda, si Mang Rosendo. Mabait. Kasi ang ginagawa niya, tuwing umaga, ang pupunta sa doon, na tawag namin papalaot. Pagbalik niya, ang dami ng ewan ko ba, during that time, ang mga tao hindi nakain ng manok, hindi rin nakapag-itlog. Kumbaga, hindi kami, mahal yun, Pero ang lagi naman kinakain, isda. So, yung isda na yun, sineshare ng mangingisda na pumapalaot. So, nakikita rin namin kung paano siya mangisda. Pag-ahon niya, tapos kukunin niya. So, mga nakukuha ng isda, mga isda nating hindi, yung ngayon mga mahal na. So, like, talakito, walang pampano noon, pero lahat ng isda noon, mahal. Ngayon, yung mga isda noon, mahal ngayon, pero dati, pinamimigay lang yun. Tapos noon, yung iba doon, either tinatapon o pinaglalaruan namin. Kasi kasama doon yung, sabi ko nga, merong dikya. Alam mo yung dikya? Jellyfish. Alam mo yung seahorse? So, dati minahuli pang seahorse doon. Alam niyo yung alupihang dagat? Yung ngayon, umahal-mahal na pala nung alupihang dagat, di ba? So, kasama yon. Tapos, alam niyo siguro yung butete, yung puffer fish. So, yung mga yon, ang ginagawa doon, tinatapon namin. So, either paglalaruan or itatapon. So, ganun po yung kwento natin ngayon, So, ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa fishing net. So, gagawin kasi nun, tatanggalin niya. So, yung mga magandang isda, pang-ulam yun. Yung mga reject, either laruan or itatapon. So, ang magandang correlation po nito, yung parable na binigay ng Panginoon Jesucristo, pag kinorrelate nyo, sabi nga natin, maintindihan na natin. This parable refers to the final judgment. Wow, nakakatakot naman yan, final judgment. So, yung lambat or yung the net portrays the instrument of divine judgment, yung paghihiwalay. So, yung pagkuha at paghiwalay. It also relates to the second coming of Christ. Siguro yung mga nag-aral sa Katoliko, alam nila yung second coming of Christ. Pero kasi tayo mga Kristiyano, alam rin natin yung muling pagbabalik ni Kristo. Okay. And the righteous are kept for us, the evildoers are separated and thrown out. Yung, alam po yung sinabi kanina sa verse 50, itatapon yung mga isdang hindi mahuli at hindi makakain. So, ganito pala yung kingdom of God or yung kingdom of heaven. Ano pala to? Separation of evil and good. Pero remember, ganito rin po yung ibang parabola, di ba? The parable of the weed and pares lang po yun, di ba? Sabay silang lumaki, pero merong paghihiwalay sa huli. So, ito po yung gusto kong i-correlate ngayon. Tayo yung good fish. Tayo yung tinatawag nating believers. Ang focus po natin ay nasa good fish, huwag na natin pag-usapan yung mga bad fish, yung mga tinatapon. Kasi alam po natin na yun ang magiging challenge sa atin to how to remain a good fish, how to be a good believer. Kasi ang nga nito is igagather tayo. Ibig sabihin, pagsasama-samahin tayo sa tinatawag nating fellowship. Okay, so ito yung fellowship of Christians. Okay, so hindi po kita, pero kasama po dyan yung tatawag na vessel, yung separation from the world o yung sa mundo natin. Okay, next slide po. So, pakiclick lang po. Yung sa parable of the net, pag sinabi natin yung unang verse, again, the kingdom of heaven is like a drag net that was cast into the sea and gathered some of every kind, which when in full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. So ito po yung sinasabi natin, yung net o yung lambat represents the gospel of the Lord. Teka.
Brother Rodel, teka, iba ata yung unang paliwanag mo, the heaven, yung kingdom of heaven. Ano po ito ha? Kung nakakasunod po kayo sa pag-aaral natin, hindi ko po kinorelate yung kingdom as a place. Okay. Kinorelate ko po ito sa bagong tipan as transition from word to Jesus Christ, to gospel, and to covenant. So, ngayon po, ito yung gusto natin, na yung net na ginamit is the gospel of the Lord. Ito po yung tinatawag nating good news. Ano po yung good news? So, alam natin to, lagi natin naririnig, what is the good news? O parang pag naririnig nyo, ano ba yung simbahan ninyo? Di ba? Full gospel tayo. So, kung full gospel tayo, dapat alam natin yung good news. Ano yung good news? Siguro alam na natin that Christ was born from a virgin birth, tulad ng tinuro ni Brother LD. Okay? Lumaki bilang tao, naging sinless, na ituturo ko ngayon, pero siya ay naghirap ng lubos, okay? Pinasa ng kanyang krus, ipinako sa krus, namatay. So, yun ang first part of the gospel. Ang second part of the gospel is nabuhay na maguli. Pero kasi, ang doon is yung nang namatay si Jesus Christ, kasamang namatay yung mga kasalanan natin. So, siguro magandang ituro ko yan mamaya sa fundamental teaching pag tinatch natin. Pero meanwhile, tanggapin po natin yung net refers to the gospel. So, ito po yung gospel relates to the good news, yung covenant. Mamaya sabihin ko, paano naging covenant yung? Kasi nangako ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagbabalik, nakasama niya tayo. Okay. At saka yung Christian adoption. Ito yung magandang challenge sa atin. Nakatanggap ka nga. Ang tanong kung Christian ka ba, saved ka na? Ito po yung gusto nating pagnilayang palagi, Pag ba tumanggap ka na, save ka na. So, yung po palaging, in fact, yan yung nagiging laging discussion sa iba't ibang relihiyon, di ba? Na sila lamang ang maliligtas pag tumanggap na sila. Pero ang sinasabi po natin dito sa parabola natin is kailangan masustain natin ang pagiging good fish natin. Okay? So, dagdagan ko ng kwento. Kasi kami ni Marivic, nung una kaming mag-asawa pa lang, nag-iisda kami dyan sa Batangas, sa Agoncillo. So, yung bahay nga po namin is, I'm proud to say na, katas ng tilapia. So, ang tilapia noon, pag lumalaki ang tilapia noon, 3 months pa lang, harvest na. So, nakukompute ko pa yung feeds conversion ratio. So, alam po namin yung kung paano hina-harvest yung tilapia kasi kasama kami nag-harvest eh. So, yung lambat, meron siyang sizing. So, ang makukuha mo lang is yung medium, big, at saka jumbo. So, in 3 months, meron ka na. Tapos, pag pinilter mo yon, ang maiiwan is yung mga maliliit. At saka yung mga, may masasama, like mga ayungin. Okay? Kaya nga lang yung ayungin, hindi yun nabibenta. Yun ang pinamimigay. Pero alam nyo ba ng ayungin, may mahal na pala yun, Pero dati, ang considerin natin sa Batangas, bad fish yun eh. Ibig sabihin, lang yun, Pero ngayon, ang mahal na pala noon, Anyway, so alam namin ni Marivic yung, kung i-relate namin to sa buhay namin, alam namin yung simbolismo ng lambat. At saka yung tinatawag natin Marivic yung pagtinetenor, ang tawag natin doon, pagtinetenor, yung sizing. So, alam namin nun, jumbo, super jumbo, medium, large, kasi isasama namin yun, So, lagi po kaming laman ng banyaga at bilibinwang. Okay. Kaya po ako nag-resign noon sa Globe Telecom as transmission engineer kasi yun ang nasipat ko eh. Hindi ko nasipat yung banay-banay pero nasipat ko yung talik. Sabi ko, maganda yun na. Kaya nag-resign ako sa Globe para lang kumbaga maging sideline ko yung Anyway, those were the old days. Kaya relate ako kung paano yung lambat at saka kung sizing. So, pag tinignan po natin, yung tal refers to lake. Pero dito po, ang dagat represents to the world o yung mundong ginagalawan natin. So, ngayon po, ang gusto natin is yung current kung paano yung kinalalagyan natin ngayon. Tapos ito po yung sinasabi, the separation of edible from inedible fish caught by the net. So, narinig niyo sa akin na ano yung good fish, ano yung bad fish. Yung ibig sabihin, ano yung hindi nakakain, pero ano yung ibig sabihin ng hindi nakakain, tinatapon. Alam nyo ba na yung tilapia, meron rin kami tinatapon kahit tilapia siya. Ang tinatawag namin hibay. Alam niyo yung hibay? So yung hibay na pag kinuha mo yung tilapia, mahina na pag inangat mo. So sila yung namumuti. Pero yung tilapiyang Batangas kasi, maitim yun eh. So sila yung So yun yung pinamimigay lang namin sa pulis pag bumabayahe kami ng papuntang Malabon.
Okay. So, pero ang representation po natin dito, yung fish are all humans of all races. Okay. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, the net is thrown out for all people. So, lahat ng tao, to catch as many as possible. So, ang representation po nito, similarly, sabi na nga natin, the net or yung the gospel is shared to as many as possible. So, marami yung binabahaginan nito by bringing them to accept the Lord Jesus Christ as Savior and Redeemer and being gathered as Christians in fellowship, adopting Christian belief and Christian way of life. So, ganun po pala yun. So, yung net, bago mo magkaroon ka ng harvest, okay, ito pala ay ibinibigay natin yung gospel. Libre naman magbigay ng gospel. Ang ano lang naman is, siguro kung napasama po ko sa Bible study ng Batangas, napakasipag nila magbigay ng Bible study. Napakasipag nila na sinisigurado na ang bibigyan ng Bible study ay tatanggap at ang tatanggap ay patuloy na lalago sa pananampalataya. So yun po yung objective natin dito, no. So for the next slide, if we will have a recall ng previous natin, sabi natin, yung kingdom of God refers to God's word. So, parang in-abstract po natin dati na hindi yan, ang pinag-usapan natin, hindi place somewhere o hindi siya heaven, but rather, yung kingdom of God is actually the word of God. Kasi sinabi nga noon, sa Mark 1:15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So, yung palang tinuro dati is same ngayon. So, isa lang rin ang sinasabi, parating na ang susunod na pagdating ni Kristo, magsisi at maniwala sa bagong balita. So, ganun rin po yung sinasabi sa Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness. So, ang inano po namin dito, ito alam to ng mga hindi lang to yung kingdom of God, God's word. Alam po natin to, when you seek the kingdom of God, whom are you seeking? Seek the Lord Jesus Christ. So if you can go to the next slide. So God's word proclaims the Lord Jesus. So tuloy lang po. So paano naging God's word naging si Jesus? Nasa John 1:1-5 po yan. So basahin na lang po natin. Pero ang sinabi niya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So, alam po natin. Okay? Nasusulat rin po sa John 1:14. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So, wala na pong pwedeng mag-contest na yung word pala is si Jesus Christ, but rather, itong nagsabi na the God's word is the Lord Jesus Christ himself. So, balikan po natin yung sinabi natin kanina. Alam na po natin itong favorite verse natin, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Sino yung kailangan mong isik? Si Lord Jesus Christ. Paano mo masisik si Lord Jesus Christ? I-accept mo muna si Lord Jesus Christ at sundan mo siya ulit. Remember yung dasal ni Sister Sandy, give us our daily bread. More than the physical bread, ang sinasabi nun, yung bread na rin na yon is give us the Lord Jesus Christ. So, if you are giving the Lord Jesus Christ, we translate to the word, yun rin ang sinasabi, give us nourishment with the daily word. Ano yung word? Sila yung mga salita sa Biblia. So, it correlates, di ba? Sounds the same, sounds like, di ba? So, ganun pala yun. So, the kingdom of heaven is the same as the word of God, is the same as Jesus Christ. Ngayon, ituloy natin. Ano pa yung isang pag-recall? So, si Jesus Christ, alam natin, is the Son of Man. So, paano natin sinabing Son of Man? Si Jesus Christ is, sabi nga ni Brother LD, pinanganak ng virgin birth. So, the mere fact na pinanganak siya ay naging tao. So, ang ano po natin is, dahil naging tao siya, ito na po yung kinanta kanina, by the blood, di ba? So, sa blood niya, yun naging katugunan ng gospel. So, ulit na ulit, ano ulit yung gospel? So, hindi na po natin kailangan ulit-ulitin. Yung gospel is si Kristo ay naging tao na naghirap at namatay para tubusin ang ating lahat ng kasalanan at nabuhay na maguli. So yun yung yung tinatawag nating gospel. Kaya pag tinanong ulit kayo, ano kayong full gospel? Naniniwala kami doon sa full gospel na yun. Naniniwala kami from word up to the full gospel. At ang maganda nito, it does not end there. Merong covenant na iniwan. So the new covenant is the promise that God will forgive sins and restore fellowship. Nabanggit na naman yung fellowship. Yung fellowship kanina is yung gathering. Gathering of whom? Of all the Christians. Sino ba yung Christians?
The gathering of all those who accept the Lord Jesus Christ. Sabi nga natin, ang mga puso ay itinuon kay Kristo. Jesus Christ is the mediator of the new covenant, and His death on the cross is the basis of the promise. Nasusulat po yan sa Lucas 22:20. So, maliwanag na si Jesus Christ bilang tao, siya rin ang nagbigay ng gospel at siya rin yung nangako ng covenant. So, brother, ano naman kinalaman ng turo na yan sa parable of the net? Tuloy po natin. So, sa parable of the net, ito po yun. So, sa darating na, sa verse 49 po, so it will be the end of the age, the angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Totoo na mayroong gospel, totoo na mayroong covenant, pangako, pero ganun pa man, sabay, sabi nga ni Pastor Brother Attorney, dalawa lang ang naghahari dito sa mundo, di ba? Ang sa Diyos at ang sa kabila, di ba? So, sabay pa rin po. Parang ano yan, the parable of the weeds, di ba? Ganun rin dito, yung the parable of the net. Sabay rin ulit. Pero, hindi po natin i-dwell dun sa kabila, but rather, ito ay saan patungo. Ang patungo po dito ay hamon sa ating mga Kristiyano. So, una, yung parable of the net, it is a warning that judgment is coming. So, alam naman, laging nagsasabi niya, malapit na ang susunod na pagdating ni Kristo. Malapit na yung second coming. Malapit na yung ano. Huwag niyo muna problemahin yun. Ang problemahin, ready ka ba? Diba? So, ang tanong ko, ready ka ba? Kung magkaroon ng, ano yung sinasabi nila? Darating anong mauuna? Diba? Ayaw kong isipin yun. Ang gusto kong isipin, ready ba ako pag dumating yung muling sandali na yon? So, yun ang challenge natin, di ba? So a day of judgment is coming when God will separate the good and the evil. Alam natin yan. And siguro di na rin natin kailangan ng judgment, pero kasi lahat naman tayo ng tao ay babalik sa alabok. So, pag bumalik ka sa alabok, parang nagkaroon ka rin ng end of times, di ba? Kasi wala ka na. So, ang tanong nun, before that end of times mo, ready ka ba? So, ang ano ko po is, sa ating mga Kristiyano, ready ba tayo? So, ang ano dito is, the Christian should not fall into wickedness. O, ano naman yung wickedness? So, gusto po natin sabihin dito, dun sa mga highlights na blue. The meaning of the parable of the fishing net is that God offers the truth of Christ in the gospel to all humanity. Sa lahat po yan, So, sa'yo, sa ako, kapatid ko, kamag-anak ko, kaibigan ko, kalaban ko, kapitbahay ko, or mga kaibigan natin sa Japan, kaibigan natin sa Taiwan, lahat sila ay being offered, okay, na maniwala. Of those caught in the net or accepting the invitation to know Christ, however, not all are true believers. So ito po this is where we will draw the line. Sabi ko, wag na natin pag-usapan yung mga non-believers. Diba? Kasi, kumbaga, off-sync. Hindi yan yung topic natin. Ang pag-usapan natin is tayo mga believers. Diba? Kasi ang tanong natin, dapat hindi tayo mag-fall dun sa wickedness. Okay. So, meron po tayong tinatawag na hipokrito or siguro ang dun is, ang mild term is lukewarm. Alam ni Pastor Tony yan. Binigyan na tayo ng katuruan dyan. Lukewarm, hipokrito are Christian in name only. Kristiyano lamang sa pangalan. Sabi nga nila, only but in the heart and action, wala. Ibig sabihin, wala sa puso niya yung pagiging Kristiyano. Wala sa kanyang gawa yung pagiging Kristiyano. Marami po tayong ganyan nakakilala, lalo na sa workplace natin. These so-called Christians will suffer the consequences of God's judgment and be cast away. Yung po yung sinabi kanina sa sa verse 50. And cast them into the furnace of fire. So, the moral of the parable of the net is that there is no hiding on our motives or what lies within our hearts from God. Hindi yan matatago. Hindi yan matatago sa Diyos. Kung ano yung nasa puso mo, kung Kristiyano ka nga ngayon, pero wala yan sa puso mo bilang Kristiyano, at lalo na kung wala sa gawa mo bilang Kristiyano, hindi yan makakaligtas. The sad is, you will now be considered wicked. Di ba? Nakatanggap ka, pero ang tingin sa'yo wicked. At nasa verse 50, and cast them into the furnace of fire. Kasama ka pala doon. Wow. Not for those whom we pray for. Not for those na kasama nating nananalangin. Not for those na mga tumanggap. Kaya po ang pang dito is pagpursigihan natin na huwag tayong makasama sa net na yon na ihiwalay tayo. Okay? So, yun yung prayer natin. Na ngayong nakatanggap na tayo kay Kristo, pangatawanan na natin na kay Kristo lamang tayo. Okay.
So next slide po. So, ito maganda. Sa 51 and 52. Hinanap po yung kasama ba yung verses 51 and 52? Some books say yes, some books says no. Okay. Pero sa NKJV po kasama. Jesus said to them, have you understand all these things? So, kung tatagalogin po natin, naintindihan nyo ba ang lahat ng ito? Sumagot yung mga apostoles, yes, opo. Sabi niya, yes, Lord. Then he said to them, therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out his treasure to the things new. Sino gusto magpaliwanag nito sa inyo? So, ano naman, sa mga friends natin, sa mga brothers and sisters, sino gusto magpaliwanag? Kasi para sa atin yan, meron ba? So, tuloy po natin. Those who will be teaching about the kingdom of heaven, so ano yung ulit kanina yung kingdom of heaven, sabi natin, word, naging Jesus, naging gospel, naging translate natin into covenant. Yung mga nagtuturo, tayo yun. Tayo yung nagbibigay ng Bible study, di ba? Should be able to teach both the old. Ano yung old? This refers to the laws, di ba? Yung mga siguro, pinakamagandang law is yung the Ten Commandments. So, kaya mong ituro yun, di ba? And the new, ano man yung new? Ito yung gospel. So, alam mo dapat yung ano ba yung dugo ni Kristo, di ba? Ano yung resurrection of Jesus Christ? Kasi nandoon yung yung bagong katuruan sa gospel. You will not stay on the old. Para pang definition natin ng tithes. You will not stay on the Old Testament ng law ng sa mga Levites, but rather you should be able to correlate with the New Testament kung anong tinuturo ngayon. So, yan po yung hamon sa atin. Yung mga nagtuturo, katulad natin, tayong mga nakakaalam na, o yung sabi natin dito kanina, is every scribe, yung mga nagtuturo, dapat alam natin yung old, ulit, yung law, at saka yung the new. So, ano yung new? Yung good news. Ngayon, itutuloy natin yung good news is kasama doon yung covenant ni Christ at kasama doon yung pagiging matuwid na Kristiyano. If you want to be in the kingdom of heaven on the present time, ngayong panahon na to, we should have the presence of God with the Holy Spirit in us. Yun ang keyword doon. Kasi hindi natin to kaya mag-isa. We should have the presence of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit in us. So, ito po yung yung comment ko kanina sa huling verse na to. Itatranslate po natin sa magandang transformation bilang challenge sa ating mga Kristiyano. So, this is a continuing invitation and reminder for us Christians. So, Christian in loving God. So, Kristiyano ka sa pagmamahal sa Diyos and sharing your love to others. Kasi parang sumunod ka lang ng first two commandments, di ba? And in manifestation of faith sa pananampalataya natin. Alam na yan, tinuro na sa atin kung ano yung sa Kristiyano at hindi natin gagawin yung sa ginagawa ng pagano. Ganon. Ganon rin sa puso natin, ganon rin sa ating mga galaw. So, ano yung mga nasa puso natin? Kung ano yung nasa puso natin, ganon rin lumalabas sa ating mga bibig. So, dapat Kristiyano ka na rin. Di ba? At ang maganda nito, binanggit rin yung pagiging Kristiyano sa ating gawa. So, yung pala yun na, kailangan rin pala nating aralin kung ano yung mabuting gawa para sa Kristiyano. Ngayon ang tanong, paano ko malalaman yun? So, doon tayo babalik ulit sa ano ba yung kailangan para maging Kristiyano. So, babalik ka ulit sa aklat ng Galatians. Ano yung tinuturo para maging maayos kang Kristiyano, di ba? Nasa Galatians 6. So, ang ano po natin, sa ating mga Kristiyano, ito po para lang sa hindi tayo makasama sa wicked at para hindi tayo mag-fall into the furnace, yung po yung sinasabi kanina, sa ano ba sa Tagalog nito? Apoy na walang lumalagablab na apoy na walang katapusan. Okay. Yun yung ayaw natin, Kristiyano na tayo, then we fall into wickedness, Tapos tayo pa yung hindi na saved. Mag-level up po tayo. Ibig sabihin ng level up, ito po yung yung invitation namin. So, yung next slide po is ituturo ko lang po ulit yung sinabi natin na kailangan yung presence of God is nasa Christian life natin. So, sa pang-araw-araw nating buhay, bilang Kristiyano, dapat nandoon ang presensya ng Diyos. So, alam natin na yung word, si Jesus, kung si Jesus nasa iyo, dapat alam mo yung gospel, alam mo yung new covenant. At higit sa lahat, alam mo yung presence of God, at hiningi mo ito sa Holy Spirit. So, ang tanong, madali po ba yan? Next slide. So, ang ano po dito is i-manifest mo yung presence ng God. So, paano mo i-manifest yung presence of God?
Ito yung sinabi natin. Obedience to His word manifests the presence of God. Sabi nga sa Exodus 33:14, my presence will go with you. So kung alam mo lamang na si God ay nasa iyo, palagay ko, hindi ka na, ano ang tatawag doon? Hindi ka na sa segue. Sabi nga sa akin lagi ni Maribik, dapat hindi ka na nasa segue kasi Kristiyano ka na. So, yun po yung challenge sa atin. So, magmanifest tayo ng presensya ng Panginoon nating Diyos. Yan ang tekniko rin eh. Halimbawa, if you are into hardship, into difficulties, into temptation, isipin mo lang, naki-Lord na ako. Gone are the days na matetempa ako. Gone are the days na bibigay ako sa temptation dahil magsisin ako. And gone are the days, kahit yung mga simpleng bagay na sumisira sa disiplina ko, ay gagawin ko. And gone are the days na yung mga nararamdaman ko, yung mga galit, yung mga pagkamuhi, yung mga pagkainggit, wala na sa akin yan. Bakit? Ang presensya ng Panginoon manifest in me. Nasa akin na. So actually, yun po yung sinasabi kong mag-level up tayo. So ito po invitation to sa lahat. Kasi hindi natin nakikita yung nasa loob ng bawat isa sa atin. Pero nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon para sa lahat sa atin. So kanina po, binigay ko yung parable of the net. Ang baseline lang po doon is, ngayong alam mo yung parable of the net, na magkakaroon ng separation, magkakaroon ng second coming. Does it end there? No. The parable does not end with the separation of the good and the evil. But rather, the start of your preparation to be always on the good side. To be able to manifest the presence of God. At ang presence of God, ito nga sinabi ko kanina, bakit yung mga apostoles dati kailangan ko usapin ng parabola? Kasi hindi pa nila naunawan. And the good thing, sa bagong tipan, kasama na natin ang banal na Espiritu Santo na magpapaliwanag sa atin. Hingin mo lang yung presensya ng banal na Espiritu Santo. In fact, nasa atin na yan eh. Gamitin mo lang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa puso mo, sa isip mo, sa kilos mo, sa gawa mo, kahit na sa iyong panalangit pang araw-araw na gawain. And I'm sure, ikaw yung nasa good side. Sabi nga namin ni Brother Torny, doon ka na lumagay sa side ng nasa Diyos. Huwag doon sa side ng nasa kabila. Or huwag doon sa, sabi nga ni Marvic, huwag doon sa kabila ng nasa-segway ka pa. Okay? So, yun po yung magandang hamon sa atin. Okay? So, next slide. So, in our Christian fellowship, we remind each other na we pray for one another. On the continuing invitation of Christ in spreading and living on the gospel, also Christian in loving God, sharing the love to others, in manifestation of faith, heart and action, and i-level up natin. Okay? So, ito po yung sinasabi natin, presence of God. Next slide po. So, ito po yung sabi natin na pag ang Holy Spirit nasa iyo, dumalagay ka na sa tamang side. Okay po? So, maybe this might be the last slide. Next slide po. So, Christian in loving God and sharing love to others, in manifestation of faith, heart and action. So, ano po yung tinuturo namin para maging maayos sa Kristiyano? Napakasimple lang naman po, di ba? So, lagi po namin inuulit to. Kung makakausap mo si Pastor Brother Attorney, si Sister Glacy, isa yung sinasabi namin. Ano yung una? Pray, pray, and pray. Pray always, pray continually, pray for others. Okay. Ano po yung pangalawa? Ito yung importante. Kasi po yung reading the word, yung daily word, and doing the daily reflection. So, dito po nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. So, kung naalala nyo, merong mga sinasabing ibinaba sa akin ng Lord. So, sinasabi ng Lord o pinapa-impress sa akin ng Lord, dito niya po pinapadaan sa daily gospel reading na, sa daily reading na. So, napaka-importante po na araw-araw tayong magbasa. Kami ni Marvic, pag busy kami, meron lang kaming application sa mobile. So, daily reflection po yun, daily devotion. The good thing is, siya na po yung sa ginagawa namin sa umaga, binabalikan na lang namin sa gabi pag prayer time na. So, maganda po yun na daily meron kang engagement with the Lord through the Bible. Okay? Ang ano po namin is, yung pangatlo, actually is fellowship. Okay? Ang pang-apat po actually naman is yung being holy and upright in everything that we will do. So, ganun lang po. So, 5 po ang nakalista dyan, pero pares lang. Okay, so I think yung parable po, it does not end with the separation. Knowing what is good and evil. Knowing what is the net or what is the kingdom of heaven. But rather, how to stay to
to be a good Christian and level up to be a great son so that we will not be marked as wicked Christian. Magandang hapon po. Shalom. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.